at nilinis mo ng iyong kabanalan. Lumalapit kahit na makasalanan, at nilinis mo ng iyong kabanalan. Oh, patuloy man ang aking paglayo, hindi mo hahayaang mabulag ang puso sa kadiliman ng mundong mapaglaro. Babalik at mapupuri sa'yo, ako ay babalik at mapupuri sa'yo. Sa pagdanak ng iyong dugo, ang kaligtasan ko, kapalit ng buhay mo. Ako'y nilinis mo sa kaligtasan ko, kapalit ng buhay mo. Ako'y nilinis mo sa pagdanak ng iyong dugo, ang narito sa iyong paanan, alay papuring pangwalang hanggan.
sa lupa tulad ng sa langit. Asan ang liyan? Dating naglalagabla. Di ba meron niyang kinang? Nasaan na? Nasaan na? Dating nanggigigil, tibok na di mapipigil. Di ba di ka pasisiil? Nasaan na? Nasaan na? May pagod, may takot, dilim na bumabalot. Huwag kang pasasakop, di ka matatalo. Huwag kang mabahala, langit ang ating kasangga. Muling silaban, bumalik ka sa laban. Ilabas ang sandata, ang puso, ang iyong puso, para sa karangalan at kadakilaan. Ipakilala ang Hari at Diyos ng iyong puso, puso. Silaban mo, ilabas mo, paramdam sa mundo, hari ng iyong puso, puso. Ibalik ang sigla, siglam ng iyong mga mata. Pag-ibig para sa bawat kaluluwa. Huwag kang mangamba, huwag kang mangamba. Katotohanan, pag-asa, pag-ibig, pagkakaisa, kapangyarihan ng kanyang pangalan. Itaas ang kanyang pangalan, Jesus. Muling silaban, bumalik ka sa laban. Ilabas ang sandata, ang puso, ang iyong puso, para sa karangalan at kadakilaan. Ipakilala ang Hari at Diyos ng iyong puso, puso. Silaban mo, ilabas mo, paramdam sa mundo, hari ng iyong puso, puso. Dumating nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Dumating nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Muling silaban, bumalik ka sa laban. Ilabas ang sandata, ang puso, ang iyong puso, para sa karangalan at kadakilaan. Ipakilala ang Hari at Diyos ng iyong puso, puso. Silaban mo, ilabas mo, paramdam sa mundo, hari ng iyong puso, puso. Dumating nawa ang iyong kaharian,
Matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Dumating nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Hello po sa lahat ng mga ka-faithful na kasama natin. Welcome again. At sa lahat mo na makasama natin dito po sa Pilipinas and wherever you are in the world, again, welcome. Tayo po ngayon ay nasa ating pagsambang salubong o sambang salubong. At ito po ay umaantabay sa mga susunod na panahon na ito sa pagtatapos ng taon na ito. Kahit ayaw po natin, ang 2023 ay kinakailangan na iwan na rin po natin, pero may ilang araw pa naman na nandyan pa yan. So habang nandyan pa, enjoyin mo na. So I would like you to share these 3 things that maybe you are thankful to God for this past 2023. Pakitype lang po dyan sa comment section 1, 2, or 3. Kahit isa lang po, okay lang. Kung 3, mas maganda. 3 things that you are thankful to God this past year. Maybe it's about health, maybe it's about family, maybe it's about your career, maybe it's about your relationship. Whatever it is, just say thank you to God for this thing that He has given you this past year. Siyempre, alam po natin na kapag thankful po tayo sa taong ito, makasisigura naman tayo sa susunod na taon natin, ay magiging thankful pa rin naman tayo. So, mga kapatid, kinakailangan tayo po ay handang-handa ng humarap. Kaya itong tanong ko sa inyo handa ka na bang humarap sa bagong taon mo? Handa ka na ba? At syempre sa paghahanda na ito, kinakailangan na lalong mapalapit tayo sa ating Panginoon. So again, diyan po sa comment section, 3 things that you are thankful to God this past 2023. Malapit na ho, maging past yan. Sa ngayon, present pa siya. Pero ilang panahon na lang, magiging past na yan. Ang bilis talaga ng panahon. Dati, nag-uusap lang po tayo sa pagbabago ng taon. Ngayon, pagtatapos na. At sa pagtatapos, may magandang panimula. Handa ka na ba talagang humarap sa bagong taon mo? At kung handa ka na humarap, harapin po natin ito ng may pagsamba sa ating Panginoon. Huwag mo natin kalimutan ang ating kapaskuhan at sa pagharap natin sa bagong taon. Sumama muna tayo sa ating Panginoon. Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Purihin siya, awitan siya, hallelujah, Hosanna. Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Purihin siya, awitan siya, hallelujah, Hosanna. Karapat dapat purihin, karapat dapat dakilain, karapat dapat sambahin. Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Purihin siya, awitan siya, hallelujah,
Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Pwede po ba nating isigaw sa buong mundo, buhat sa Pilipinas, maligayang Pasko! Sa mga naging maligaya ang ating Kapaskuhan, dapat naging masaya lalo tayo. Naging maligaya ba ang Pasko mo? Siyempre, bago mo naman harapin ang bagong taon, kailangan ma-ready ka. At ang Pasko, nire-ready tayo ay because it brings back to us the reason for that particular season, and that is the Lord Jesus Christ. Jesus is the same yesterday, today, and forever. And that is who He is. 2023, maraming mga challenges na nangyari, maraming mga hamon. Pero, marami ding naibigay itong pagpapala sa atin. So, huwag niyong kalimutan, pinapasulat ko sa inyo, pinapatype ko sa inyo, 3 things that you are thankful to God for this past 2023. Ano yung tatlong bagay na yan? Isa, dalawa, o tatlo. Kung kaya mo lang isa i-share mo na dyan sa ating comment section habang tayo ay umaawit sa ating Panginoon. Sa mga naging maligayang Pasko, umawit ulit tayo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligaya ang araw na ito, sapagkat isinilang ang Panginoon. Araw ng pag-ibig, araw ng pagbibigay. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligaya ang araw na ito, sapagkat isinilang ang Panginoon. Araw ng pag-ibig, araw ng pagbibigay. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan,
Maligaya nga ang lahat ng ating Kapaskuhan at maligayang nga. Alam natin ang dahilan ng ating Panginoong Jesus. Sana hindi natin nakalimutan na siya talaga ang dahilan kung bakit may Kapaskuhan. Kaya nga Christmas eh. Kung tatagnitin natin yung MAS, if we are left with Christ, and Jesus is really the reason why we celebrate this Christmas. At sa ating mga Kristiyano, every day, 365 days of the year ay Pasko dahil ang Panginoon ay lagi nating kasama. Huwag niyo kalimutan, pinapasulat ko sa inyo, pinapatype sa comment section, 3 things that you are thankful to God for this past 2023. Kahit marami, okay lang ho yan, basta kasya dyan sa comment section. Alam niyo kapag when we are sharing about something na ginawa ng Panginoon, people are inspired to have faith more in God. Ganun isang reason kung bakit nabibuild ang ating faith kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. So, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon dahil alam natin na ilang araw na lang itong 2023 ay magiging isang nagdaan na taon. Pero wag nating payagan na ito'y umalis nang hindi man lang tayo nagpasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainit
Totoo nga, talagang dapat tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Again, inuulit ko po yung aking hamon sa inyo ngayong araw na to. Pakitype lang po dyan sa ating comment section. Ano po yung tatlong bagay na tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon this past 2022? I'm sure kahit isa meron yan. At finally, syempre, huwag nating kalilimutan na kinakailangan lagi tayong magpasalamat sa Panginoon ang pagsamba ang isang pinakamagandang paraan ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Patuloy natin awitan ng ating Panginoon. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nabibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin.
Siyempre, talagang ipagsisigawan natin ang kabutihan ng ating partner. At maganda, ipagsagawan mo na rin yung ipagpapasalamat mo this 2023. Kanina ko pa kayo kunikulit tungkol dyan kasi cool. Bakit? Maganda kasing magkaroon tayo ng isang puso na kahit minsan ang papangit na dumating sa atin this 2023, maging mapagpasalamat pa rin tayo because it's the attitude of thanksgiving that is very, very crucial. Kaya, again, this question, kanina tinanong ko, ready ka na bang humarap sa New Year? No? Well, New Year for me is like a swimmer standing on the platform na naghihintay siya to hear the words, take your mark. And then, pag narinig niya yung beep, talo na siya. Tayo po ay parang swimmer ngayon. Nandyan po tayo sa ating mga podium. At inaantabay ang mangyayari sa mga susunod na oras, susunod na araw, susunod na buwan, at sa susunod na taon na to. Great excitement and expectation create a lot of momentum. At kinakailangan natin yung momentum na yan. Kasi kapag tumigil tayo sa ating buhay, dyan nagkakaroon ng mga problema din sa ating buhay. Tayo mga Pilipino, meron tayong ganyang klaseng kultura. Yung kultura na parang gusto nating mag-retire agad. Nakuha natin yan sa mga Amerikano eh. Yung retirement concept na yan. Pero sa totoo lang, Asians, particularly Japanese, even the Japanese language doesn't have an equivalent word for retirement. Kaya makikita nyo, pag napunta kayo sa Japan, maraming matatanda noon lang nagtatrabaho pa. Bakit sa kanila, habang buhay ka, you must continue the momentum or the movement. At mahalagang gawin natin yan. Nung na-depress po ako ng 1.5 years, isa sa nakatulong sa akin, yung pang-araw-araw na ginagawa ko. Meron kasi akong ginamit na system nun eh, na pinopromote ko paminsan-minsan sa mga webcast, yung bullet journal method. Yun nakatulong sa akin habang sinasama ko yung devotion ko, yung mga task ko and everything, para mag-move ako tuloy-tuloy. Kahit na-depressed ako doon, mga kaibigan, mga kapatid, nagpatuloy pa rin ako. It's that momentum will help us. So, for today, let's talk about this refocus. Kailangan magkaroon tayo ng bagong focus. Kailangan ma-i-adjust natin yung ating focus. Parang tumitikin ka sa isang telescope na inaayos mo para maging maliwanag yung focus mo. And that is what I would like you to do today, to refocus. So this is the catch of this message. We are destined to achieve great tasks, great goals, if we are willing to set our focus on godly matters. So, wag nating kalimutan yan. I-focus natin yung ating mga sarili patungkol sa Diyos na mga gawain. No, God will always have a plan for our past, present, and even our future. We only need to trust and cooperate with Him. Huwag natin kakaligtaan yun. Ang Panginoon, He is concerned of our past, our present, and our future. Especially of our future. In Jeremiah 29, verse 11, it says, I know what I'm doing, and this is God speaking. I have it all planned out. Plans to take care of you, not to abandon you. Plans to give you the future you hope for. Hindi nga lang natin kalimutan yan, even our salvation. Kaya ako, paniwala ko sa predestination. We are all destined for the great things that God has prepared for us, particularly also salvation. We are destined to be saved by God. Pero siyempre, bago natin puntahan yun, kinakailangan malim muna natin yung purpose natin sa buhay. So the key element for us is to have that motivation and grit to start well, continue well, and end well. Yung grit, yan yung pagpupursige mo na kahit anong mangyari, magpapatuloy ka. Yung isang beses nagkikwentuhan kami mag-asawa at pag-usapan namin na bakit may mga babaeng magaganda, sexy,
in everything, nahuhulog sa mga hindi naman kagapuhan ng lalaki. Sabi niya, kasi nafo-fall ang mga babae sa mga lalaking pursigido. At totoo nga naman. Kaya pala, na-fall ang asawa ko sa akin kasi pursigido ako. Kaya sa mga gwapo out there, pasensya na, natatalo kayo ng mga pursigido. Now, yun ang key element. You have that motivation, the push, the drive. But what will keep you on the winning edge? It's about grit. Yung magpapatuloy ka sa pagtatapos. In Philippians chapter 3 verse 12, I have not yet reached my goal. Apostle Paul is speaking here. I am not perfect. Sino ba namang hindi? But Christ has taken hold of me. So I keep on running and struggling to take hold of the prize. Wow. Running and struggling para maabot mo yung prize. Pa sa mga shoutout sa mga nagmamarathon dito at saka yung mga nagdo-long biking. Grabe. Grabe yung struggle ninyo para makuha nyo lang yung goal ninyo. Verse 13, my friends, I do not feel I have arrived, but I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Again, another word for struggle. Pero what is ahead kanina? The prize. Ngayon naman yung future. What is ahead? Verse 14, I run toward the goal so I can win the prize of being called to heaven. And this is the prize God offers because of what Christ has done. At yan ang dahilan kung bakit po tayo nagpupursigi sa ating pananampalataya. Why? Coming back to verse 14. This is the prize God offers because of what Christ has done. And what do we call that? Heaven. Heaven. So mga kapatid, as we talk about refocus, pag-usapan po natin kung ano po yung mga bagay na dapat nating i-refocus. So, let's talk about this. Refocus by having a, number 1, fresh mindset. So, yan ang unang refocus principle. Fresh mindset. Ani nga po ni Idowu Koyinikan. Isa po siyang African author. Sabi niya, the mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. Sa mga dumaan po dyan, sa mga pagsubok ng nakaraang taon na to, talaga napalaban ang isip mo. Kaya, sa totoo lang, lumakas ang muscle ng isip mo. So, ganun ang isip. Nagkaka-muscle yan kapag ini-exercise natin yan. The more na nag-iisip ka, the more na lumalakas yung muscle na yun. Kaya we never stop learning, we never stop thinking, we never stop growing. So, ano pong gagawin natin? Startup action for a new mindset. Learn from the meaningful past. Process the wonderful present and anticipate the monumental future. Ano muna natin? Tingnan po natin kung ano natutunan natin nung nakaraan. Kaya yan ang hinihiling ko po sa inyo eh. Ano po yung ipagpapasalamat natin? Kasi for sure may natutunan ka dyan. Pero yung ngayon, kaya nga tawag dyan present, regalo sa atin ng Diyos yan. Yung pang-araw-araw na nabubuhay tayo. Ako po isang diabetic. Sabi nila, na sa mundong ito ay napakahirap daw na sakit yung cancer. Opo, wala po akong problema doon. Pero sa totoo lang, isa sa mga mahirap na sakit ma-handle ang diabetes. Kasi si cancer, kapag natamaan mo na siya doon sa kanyang pinaka-cause, titigil na yan eh. Pero si diabetes, hindi. It even makes your body older. It will destroy every part of your body. Kaya nga lagi sinasabi, every day for me is a present. Yung mapamuhay ito ng maayos. Kaya sa mga kaibigan kong mga diabetic dyan, shoutout lang. Bantayan ang inyong mga blood sugar. Bantayan ang inyong mga blood pressure. Bantayan din yung mga stress levels ninyo. Habang tumatanda, maraming babantayan. Ephesians chapter 4:22, get rid of your old self, which made you live as you used to. The old self that was being destroyed,
by its deceitful desires. Ang ganda ng word dyan, get rid. No? Yung old self natin, iiwan na natin. Lalo yung mga pangit na ginawa natin. Yan ay natuto na tayo. Tama na! Tama na. Natuto na tayo eh. Move on na tayo to the present. Verse 23. At ito, napakagandang verse nito eh. Your hearts and minds must be made completely new. Mahirap yan. Pero si God, kapag binago niyang isip natin at ang puso natin, lumalakas na. Alam niyo sa Bible, especially in the Old Testament, yung puso is actually referred to as the thinking facility. Tayo po, hiwalay pa eh. Hiwalay si isip at hiwalay sa puso. Pero sa Old Testament, the concept was your heart is the one that's thinking. At it teaches us something. Even if scientifically, it is the brain that is our thinking facility and the heart is our living facility. It should be entwined. The heart and the mind. Diba? Sabi niya sa verse 23, the heart and the mind must be completely made new. Kaya ang prayer natin, Lord, give me a new heart and a new mind. Especially this coming year. Verse 24, and you must put on the new self, which is created in God's likeness and reveals itself in true life that is upright and holy. Kaya kanina, ang sabi, get rid of the old self. Ngayon naman, ang sinasabi, you must put on the new self. Parang yan ang tinuturo ng Alcoholics Anonymous when it comes to addiction. Kung may tatanggalin ka ng isang bagay na nakaka-addict sa'yo, papalitan mo ito ng bagong habit. And that habit is that something that will change yourself. Sino dito gusto magbago? Pakisabi, ako gusto ko. Ako, sinasabi ko yan. Gusto kong magbago. Ang mga sitwasyon sa buhay ko, mga bagay na nakasira sa buhay ko, gusto ko mabago yan. Pero, kinakailangan magpalakas tayo sa Panginoon. Kaya nga meron tayong mga faithful weekend. Doon natin nagkakaroon tayo ng encounter kay God. Sa mga hindi pa nakakasama sa faithful weekend, mga ka-faithful, sama na ho kayo. Para kayo po ay mapalakas, mabigyan ng bagong direksyon, at mabigyan ng bagong tatahakin sa buhay. Ani nga po ni Chikitan, change your mindset and perspectives in life. And your perspectives in life will change too. Think positive and your mood and actions will be positive too. Ano sinasabi niya? Baguhin mo mindset mo. Tapos, maging positibo ka lalo. And we need that. We need that for us to be strengthened in our life. Mga ka-faithful, magpatuloy lang tayo. Kahit mahirap, kahit itong nakaraang taon na parang nakapagbigay ng bigat sa inyo. Kaya nga pagsampang salubong sasalubungin natin ang bagong taon na tayo sumasamba. Kahit hirap na tayo, pagod, sasamba pa rin tayo. Ikalawa po, yung opportunities. Ito ang sinasabi nating present and future. Maybe some of us here are now facing your new opportunities. Why not? And face it with passion. Di ba? New opportunities. Now, God will always open doors of opportunities, especially for us. And the question is, are we ready to enter in with great joy and enduring faith? Handa ka na ba? Yung question na yan, iwan ko sa iyo. Are we ready to enter that new opportunity in our life with great joy and enduring faith? Okay yung great joy kasi yan yung motivation. Pero enduring faith, that's all about great. Are you ready for the long haul? Lalaban ka ba? Ang kalaban ng mga new opportunities ay ano po? Yung mga pessimist, mga negative thinkers. Ang kakampi ng mga new opportunities, yung mga positive thinkers. Diba remember, nung may pinadala si Moses na 12 spies para tingnan yung promised land. Nung bumalik sila, yung 10 roon sa 12, negatibo, ang laki ng
mga higanting nandoon, para mahirap pasukin. Ang dami sinabing dahilan. Pero there's always two persons who will say, hindi, kaya natin yan. Oo, may challenge. Pero sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin. And sometimes we have to be like that. To be like Joshua and Caleb. Na talaga handa kang lumaban kahit anong mangyari. So sabi nga ni Winston Churchill, a pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Alam niyo si Winston Churchill, nung sinabi niya itong bagay na to, damang-dama niya yan. Why? Because he became Prime Minister in a time na kung saan ang daming nangyayari sa London noon. At nandiyan pa si Adolf Hitler na sumasakop sa maraming part ng Europa. So, paano ka magiging positive sa isang panahon na negatibo? Na naapektuhan ng ekonomiya nila, nagkakagulo pa sa kanilang politika. But here is Winston Churchill standing up and saying, yung mga negative thinker na yan, ang nakikita lang yan, yung kahirapan sa mga oportunidad. Pero yung mga positibo na tulad niyan, ang nakikita niya yung opportunity sa lahat ng mga Panginoon. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. There is a wide open door for a great work here, although many oppose me. And sa totoo lang, maraming mga bashers sa buhay natin. Maraming haharang sa buhay natin. Take note of this. Most of the time, opposition is a sign na aggressive na, ito po ay nagsasign sa atin na we need to aggressively proceed to the vision that God has set for us or to the goal or the task that God has set for us. Ibig sabihin, parang yan, parang na signal yan to say, be ready and enter the promised land. In Revelation chapter 3 verse 8, see, I have placed before you an open door that no one can shut. Ano ba yung open door na binibigay sa'yo ng Panginoon? Daan mo, hindi yan maisasara kung ikaw ay ready. So, ang tanong, paano po tayo magiging ready sa mga pintuan ng opportunity sa atin, our fresh opportunity, our new opportunity. So, biblical meditation, prayer, and consultation will provide for us the confidence to open and enter those opportunities. Ano po yan? Magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, you talk to your leaders, your faith group leader, your ministry leader, and let's see what God has installed for you to prepare you for this day. Sasamba ka ba patuloy sa Panginoon? At kahit anong mangyari, huwag kang bumitin. Huwag na huwag. The focus principle number 3 is this. Let's have godly priorities. Kung medyo pumalpak po tayo this year in setting our priorities, meron pa namang coming year. At ilang araw na lang, darating na ito. So the number 1 rule, and will always be number 1 rule, put God first in everything. Lagay natin siya sa gitna ng lahat ng pwede nating ilagay siya. In Matthew chapter 6 verse 25, it says, I tell you not to worry about your life. Do not worry about having something to eat or drink. Isn't life more than food or clothing? And on verse 33, you will see, but more than anything else, put God's word first and do whatever He wants. The other things will be yours as well. Iba pa rin talaga pag inuuna mo ang Diyos. Put God's work first. Unahin mo ang Diyos. Why? Sinabi na ng Panginoong Jesus yan. Do not worry about life. But you will eat, drink, wear. Mga basic necessities natin. Because God will provide for everything. Pero ang hinihiling niya lang, put God's work first. Unahin mo si Lord. Pag inuna mo siya, maraming mangyayari mo sa'yo. So the best way to create a balanced life is to place God in the center of your life and let
the other part of your life flow from that center. Parang ganito yan. Parang waterfalls. Si God yung source ng pinagdadaluyan ng water. At tayo, nagpo-flow lang tayo doon. At hindi tumitigil yun. God is that falls that never stops. Blessings will continue. Everything will continue. So action point for us for tonight. Refocus on having a fresh mindset by renewing your commitment to your daily devotion. No, mahalaga. Lord, freshen my mind and have this heart that's always with you. Kaya ako super promote po ako ng Our Daily Bread. Kung wala pa ho kayo, bumili kayo sa mga bookstores. We have that on the Philippine Christian bookstores. May malapit na PCBS dyan sa lugar niyo. Bili po kayo ng kahit isa lang na maliit na Our Daily Bread. Huwag niyo kalimutan niya na Our Daily Bread. Kung may online din naman yan. Pero mas maganda yung binabasa. Have a new Bible, buy a new Bible that you can read for the whole year so that your mind will be fresh. Ano pa ho? Refocus on having new opportunities by knowing God's will and by strategizing on action tactics. Kahit alam mo kung anong gusto ng Panginoon sa'yo, the question is, do you know what to do? God's will is all about the strategy. Tactics is all about, Lord, what will I do? Next is refocus on having godly priorities by letting your passion for God flow in every area of your life. Make that the center of your life. And in center, He will control everything in your life. Make it sure that everything will just flow according to His will. Siyempre, wala nang ibang pupuntahan ito kundi tayo ay manalangin. Magpe-pray po tayo. At sa ating pananalangin, huwag natin kalimutan ng Diyos ang siyang nagmamahal sa ating lahat. Mga ka-faithful, ihanda po natin ating mga puso sa pagmamahal at pagkilos sa Kanya. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso. Let's pray to God now. Ihanda natin ang ating mga puso, ating mga Bibles, mga journals, mga pens as we prepare for this prayer. And let's see what God will do and what He will do in our lives. Sabi nga sa Habakkuk chapter 2 verse 22, write the vision, make clear on tablets so that anyone can read it quickly. Sulat natin yan. Kung naisulat mo na, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity of just being with you today. Prepare our hearts and minds as we pray. May we always have this time of love, of relationship with you. Noong oras pong ito, matahimik po tayong lumapit sa Panginoon. Kung meron pa ho tayong mga naisip, salita o nagawa na hindi kaayon-ayon sa kanyang kagustuhan, lumapit na po tayo sa Kanya. Humingi ng kapatawaran, humingi ng biyaya. At habang ginagawa natin ito, magtiwala lang po tayo sa Panginoon na Siya ang tunay na Diyos na nagmamahal sa atin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na hindi ka nagkukulang sa mga buhay. Maraming salamat sa kapatawaran mo na in-extend mo sa aming buhay. Salamat o Diyos, hindi mo kinakalimutan kayo ang makaparihan sa aming buhay. Ngayon po,
Ihanda na po natin ang puso natin sa panalangin sa Diyos. Simulan po nating ipanalangin ang ating mga pamilya. If you have something in your heart and mind now within your family, let's now pray and ask God for your blessings and strength. Let's pray for our families. Panginoon, nagpapasalamat po sa aming pamilya, sa mga relasyong inaayos mo. Relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magulang sa anak, anak sa magulang. Hiling po namin ang kapayapaan sa aming mga pamilya at lahat po ng gagawin ninyo sa aming mga pamilya. Lord, we also claim your word that says, me and my house, we will serve you. Thank you for our families. Ngayon naman, itaas natin ang ating gawain. Let's pray for our churches. Lahat ng pangailangan, lahat ng mga leaders, from the missionaries, the pastors, to the evangelists, to the teachers, and even to those who are in the prayer ministry. For the leaders, even the faithful leaders, the ministry leaders. Let's pray for each one of them. Let's pray for provision. Let's pray for blessings. Mga church buildings, Panginoon. Even your blessing to all our people net from sa mag-asawa, going to the kids, even the young professionals, the youth. Inaalala din namin sa oras din ito, Panginoon, ng lahat ng mga kabataan na nasa pagsathan ngayon, having their camp. We pray, O God, that you will touch each one of them to have a fresh vision for the campus. We pray now, O God, that you will show to us your way, your will, your direction. And thank you. Thank you so much, man. Panginoon, di namin kinakalimutan na ipanalangin ang aming bansang Pilipinas. Itong nakaraan ng taon na to, na may mga pinagdaanan economically, we will not forget that indeed you are maker and that you are loving us. Lord, humihiling po kami ng biyaya po na huwag niyo makalimutan ang aming bansa. Papasalamat po kami na kayo po ang Diyos na kumikilos sa buhay po niyo. Bless our country, God. All the leaders, from the barangay, to the NGOs, to the LGUs, even to the national leaders. Panginoon, may they be great revival in the Philippines. Show to us that indeed you are good. And we thank you so much. We thank you so much. Magpapasalamat kami, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa aming buhay. Thank you so much for everything. Thank you so much.
Ngayon po, sabay-sabay po tayo nagpasalamat sa Panginoon. Yung mga naisulat natin kanina sa comment section, patuloy natin pagpasalamat. At sa mga natatamasa natin mga pagpapala, even as we speak. And we thank God, for indeed He is good. Maraming salamat po. Lord, we thank you for everything, for your blessings to us. This we pray, in the wonderful, matchless name of our Lord Jesus, we pray. Amen and amen. Bago po tayo magtapos, mga ka-faithful, awitan natin muli ang ating Panginoon. Yes, we will live 2023, but we thank God that indeed He has been a great God for 2023. We are expecting something great for 2024. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon.
And there you have it. Thank you again, Lord, sa 2023. And we are sure we are ready to face 2024. Oh, ngayon, siguro, doon sa tanong ka na ready ka na bang humarap sa susunod na taon? Malamang, ready ka na humarap. Now, before leaving 2023, mga konting assignments lang po. Well, make your media noche meaningful and productive. We celebrate this, have you with your family. May nirelease po tayong guide dito. Kung wala po yung program, we have a program and a guide, even a message for you to share on that time with your family. So, ilalagay lang po namin yan sa Faithful Central na site po. Dyan po sa Facebook so that we can have this time for us na tayo po yung magkaisa-isa. Also, ilalabas din po natin ang ating prayer bookmarks for this year at start writing na po ang ating pong 7 prayer requests. Malapit na rin po ang ating Vision Sunday that will be on January 7 sa lahat ng mga faithful churches po natin. Sabay-sabay po tayo. We will have our Vision Sunday. At dyan po natin i-release ang ating 7 prayer requests. Pag-pray po natin, susunod po natin, we will put that on our prayer bookmarks. Yung bookmarks na iipit natin sa Bible natin yan. And we will have that for the whole year so that we can really pray. And also, worship with us this coming Sunday, this end of the year. Tamang-tama, December 31 po yun. So, magandang pang-prepare sa ating New Year. So, church muna bago tayo mag-celebrate ng New Year. Sa Faithful Central po, 9:30 na umaga, kita-kita po tayo. Sa ating mga churches, sa ibang churches, pakipag-alam na lang po sa mga pastors po natin on that. And ito po, kung may past, may present, may future din po. May dalawang webcast po na ibabalik po natin. They will be coming back. One is the Faithful Leadership Institute webcast. Ito po yung webcast na kung saan tayo po ay nag-aaral tungkol sa pananampalataya. That's why we have our FLI or Faithful Leadership Institute. At kadikit po nito ang Faithful Talks. Kumbaga, ito naman ay tungkol sa mga usaping ka-faithfulan. Na pinag-uusapan natin ay buhay sa faithful. Ano yung mga ginagawa, ano mga ayusin natin, ano ba yung mga kinakailangan natin gawin. So, for this, ay tayo po ay magkakaisa at magsasama-sama para makapagpalakasan po tayo. So mga kapatid, again, maraming salamat po sa inyong pagsama dito po sa ating Faithful Sambang Salubong. At sana po ay napagpala po kayo. Huwag niyo po kalimutan na sumamba sa Panginoon this Sunday. Don't forget, bago po mag-celebrate ng New Year at tayo ay mag-enjoy ng lahat, don't forget to worship God. Kaya sa muli, ito po yung likod, si Dr. Agustino, ang magsasabi sa inyo, enjoy lang. Kahit may problema, tuloy lang sapagkat ang Panginoon ay mabuti. At tatapusin natin ang awitin nito at tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, tayo ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-awit sa Kanya. God bless you! Maraming salamat again, mga kapatid.
halos malunod na. Umilit ang hangin, pinilit na ako ay tutumba. Pinalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi natitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kulihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkakakas mo ang taglay. Tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi magpipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Oh, 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 oh. Bumuhos ang ulan, umalos at halos nalunod na. Ihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Itiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kulihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay. Tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit, tuloy ang awit. Sigaw ng puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo